May tanong sa akin. Yesterday, 1:24 p.m. Warning, legal office. This is to inform you that your court summon and subpoena will be served possible within 48 hours with the help of your municipality legal officer. To retract this action, pay your account today. Today, 1:15 p.m. Warrant of arrest from NCRPO is now for releasing. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion at your area. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, pakikita natin yung mga sample ng mga SMS nitong mga bugo katabusadong online lending apps na halata naman po na pananakot lamang. Okay? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Ito pong babasahin nating mensahe. Tingnan niyo po ha. May yesterday to ng 1:24 p.m. tsaka today ng 1:15 p.m. Tingnan niyo kung paano yung takbo ng flow ng SMS. Ito po yung yesterday 1:24 p.m. Warning, legal office. This is to inform you that your court summon and subpoena will be served possible within 48 hours with the help of your municipality legal officer. To retract this action, pay your account today. O, nakita nyo, dun ho, meron daw summon and subpoena. O, dun ho sa pangalawa yung sa today, 1:15. Warrant of arrest from NCRPO is now for releasing. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion at your area. What? Kahapon lang po, ha? Oh, actually, may mali yung message na doon sa kahapon, eh. May summon, tsaka subpoena. Tapos ngayon, may warrant of arrest na. Napakabilis ng proseso sa inyo. Kakaiba. Okay, explain mo natin bakit pananakot. Tingnan nyo, ha? Yung kahapon, meron daw pong summon and subpoena. Hindi ho po pwedeng sabay yun. Okay, kung subpoena, kung summon. Diba? Tsaka mali eh. Diba? Tingnan nyo. Kung summon ho, ano ibig sabihin ng summon? O, ang summon po, ito po yung imbitasyon. No? Sa inyo, kasi po, may naghabla against you. Okay? So, yun yung dapat ma-receive nyo kung talaga naghabla sila ng kaso. Okay? Yung subpoena po kasi, ito po is yung pagpapadala sa inyo, okay? ng sulat na kayo ay iniimbitahan. Okay? Na magbigay ng testimonya or ng ebidensya sa korte. So magkaiba po, di ba? Ay ba't sa kanila parehas padadala sa inyo? So halata pong walang alam sa batas, di ba? Mga engot lang talaga. O tapos, ang sinasabi pa, sa tulong daw po ng legal officer ng municipality. What? Bakit? Oh. Bakit pati yung legal officer ng municipality kailangan idamay? Diba? Which is wala namang kinalaman doon. Diba? Tapos ang pa nito, galing daw ng legal office. Wow, para talaga meron kayong legal office. Kasi kung galing talaga ng legal office yan, hindi ganyan napapadala nyo, mali-mali. So, ibig sabihin, mga bugok yung mga kasama nyo sa legal office. Diba? Kayo gagawa na rin lang kayo ng mga mensahe, ayos nyo na. Kapag halata tuloy kayo nananakot lamang kayo eh. Oh, ito yung yung yesterday. Ito na po, yung today. Warning, warrant of arrest from NCRPO is now releasing. Is now releasing. Makita nyo naman, pati yung grammar mali. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion. Di ba? Biruin mo, may warrant of arrest daw. Pero binobroadcast. So, hindi nakapagtago yun. Di ba? At itong mga bugo katabusadong online lending apps, mga talaga eh. No? Mario Joseph, kahapon, summon, subpoena. Tapos ngayon, warrant of arrest. Ano kayo, kriminal?
Diba? Ba't may warrant of arrest? Ang warrant of arrest po, inilalabas lamang po yan, no? Pag meron kayong probable cause sa inyo na kayo ay gumawa ng krimen. Yun po yun. Eh kung hindi pa lamang po nababayaran na utang, na dito definitely sa mga bugo katapusan ng online lending apps, araw pa lamang, no, na hindi kayo nakakabayad, abay meron na kagad warrant of arrest, bay, talaga naman. Tatandaan nyo po, yung mga ganitong klase ng mensahe, bawal po yan. Meron po ang SEC nilabas na Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Bawal po yung mga ganitong klase ng mga harassment messages. Kasi hindi naman totoo to, kaya to harassment, harassment messages. Sa nakakita ng summon tsaka subpoena pinagsama. Tapos kinabukasan may warrant of arrest. So, ibig sabihin, pananakot. Harassment message. Kasi walang katotohanan eh. Di po ba? Nakasaad yun sa sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. O tapos ito nga po pala ha, kasi nga 'di ba tapos na sa third reading po yung unfair debt collection practices po ba or basta may basihan muna tayo sa batas regarding dito sa mga kawalangyaan. Itong mga bugo katapusan ng online lending apps. Pagka po yan naging talagang batas na, i-discuss po natin para at least malaman nyo po yung inyong karapatan. Okay? Hindi ko sinasabi sa inyong huwag kayong magbayad ng utang. Ang sa akin po is lahat ho ng tao may karapatan eh. Hindi naman porkit kayo'y nakahiram sa mga pautangan, hawak na nila buhay ninyo, hindi ho. Or pag-aari na nila kayo, hindi po. No? Kasi pagka kayo nang hiram, mag-a-apply kayo, di ba? So, syempre, nasa sa kanila pa rin kung bibigyan kayo. It's still their decision. Decision nila yon kung kayo po'y pahihiramin. Kaya nga po dumadaan sa credit investigation, verification, at may evaluation po yan. Okay? Hindi ho basta-basta kasi pagpapautang. Hindi kagaya nitong mga bugo katapusan ng online lending apps, nagkapera lang, nagpautang na. Wala namang alam. No, doon sa sa larangan ng pagpapautang at lalo na sa larangan po ng ng paniningil. 'Di ba? Hindi po porket nagkaroon kayo ng pera, magpapautang na kayo, hindi po ganoon. Even ito po, it applies also doon sa mga individual po na may pera na pinangahawakan at gustong kumita, magpapautang. Hindi ho basta-basta. Kailangan po meron kayong idea kahit papano na paano kikilalanin yung inyong pahihiramin. Hindi ho porket kaibigan nyo yan, pahihiramin nyo kagad. Marami hong nasisirang pagkakaibigan dahil sa utang. Tandaan nyo po yan. Okay, hindi ho porket meron kayong pera, gusto nyo magkaroon ng extra income, magpapatubo kayo, papahiramin nyo, hindi ho ganun. Kailangan pinag-aaralan po yan. Hindi ho basta-basta. No? Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, halatang-halata pong pananakot lamang. No? Wala hong katuturan yung pinadala sa inyong mensahe. Tingnan nyo po yung kahapon, summon tsaka subpoena pinagsama. Tapos ngayon isang araw lang po ang interval. May warrant of arrest na kagad kayo. Paano nyo paniniwalaan yung ganyang mensahe? No, yan po ay pananakot lamang. Okay, masasuggest ko po sa inyo, kung ganito po ang ma-receive yung mga mensahe, tama yan, screenshot nyo, padala nyo po sa sa SEC, tsaka po sa NPC. Padala nyo rin po sa PNP, tsaka sa NBI, tsaka po sa PAOK. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Now, simultaneously, syempre po, paglaanan nyo ng panahon yung inyong trabaho. Mag-concentrate kayo sa trabaho nyo para ma-provide po ninyo yung pangangailangan po ng inyong pamilya. And at the same time, syempre, makapag-ipon ho kayo nang mabayaran nyo po yung nahiram nyo sa kanila. Kasi obligasyon natin yan. Okay? It doesn't mean na hinaras tayo, winalangya tayo, hindi natin babayaran. Hindi po. Ibang approach dapat yun. Okay? Kasi yung utang natin sa kanila, yun yung dapat nating gampanan. Now, pagka tayo hinaras, winalangya, ibang usapan po yun. Maghabla po tayo, mag-file po tayo ng complaint. Okay? Hindi yung porkit hinaras tayo, winalangya tayo, hindi na natin babayaran. Kasi, obligasyon natin yun. Okay? Magkaiba po yan, na lagi nyo pong tatandaan niya. Kasi, napakarami ko pong nababasang messages na hinaras ka na, winalangya ka na, huwag nyo nang bayaran. It doesn't work that way po. No? Kung tayo po'y nakahiram, obligasyon natin siyang bayaran. Ngayon, kung tayo'y winalangya, ibang usapan yun, idemanda po natin. Okay? Ganun po ang dapat na ginagawa natin. Kasi ang nangyayari doon sa iba, ginagawa, quits na lang. Mga abiso ko po sa inyo, hindi ho dapat ganun.
no, meron ho tayong batas, no, na kailangan sundin. Kung tayo nakahiram, bayaran po natin. Ngayon, kung tayo hinaras, winalang niya, i-complain natin at magdemanda po tayo. Yun yung tamang pamamaraan eh. Now, kagaya po sinabi ko, mag-focus kayo sa trabaho ninyo para makapag-provide kayo sa pamilya niyo and para makapag-ipon at mabayaran po sila. Kung yan po ay illegal, meaning hindi po rehistrado, kung magkano lamang po yung dinisburse sa inyo, yun lamang po yung bayaran ninyo. Pero kung yan po yung rehistrado or legitimate, no, ay kausapin nyo po. Pero, kung kayo po ihaharas pa rin, walang yain pa rin, tuloy nyo po yung complaint and isang tabi nyo siya. Kasi hindi naman ho tama, no, na tayo ay nakikipag-ugnayan na sa kanila, no, nakikiusap na bigyan tayo ng payment option or payment plan para mabayaran natin yung nahiram natin sa kanila. No, aminado naman tayo doon. Kaya lang, hindi naman tama na tayo ay walang yain, no, at iharas, no, at kung ano-ano sabihin sa atin dahil hindi nila nabili yung ating buhay dahil tayo ay nakahinam sa kanila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!